Pagkalabas ng mag-asawa, sindak na sindak nang makita kung paanong lapain ng tatlong lumilipad na nilalang ang katawan ni Bert. Si Paul naman ay otomatikong na-estatwa na lang sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ang madugong pagpaslang sa lalaki. Hindi nila maipaliwanag kung multo nga ba ang mga ito o kung anong klaseng nilalang, at dahil para silang mga multo. Oras na naman na. Pagkabukas pa lang sa pinto, sumalubong na ang napakalamig na hangin na tila ikinulong sa mahabang panahon. May kakaiba na rin itong amoy na medyo mabigat na sa ilong. Isa-isang binuksan ni Jessa ang mga bintana. Grabe! Ganito katagal na pala natin naiwanan ng bahay? Mahaba-habang linisan na naman ito. Asik niya sa asawa na abala naman sa pagbubuhat ng mga gamit nila. Sabi ko sa iyo dapat noon pa lang kumuha na tayo ng bagong caretaker. Imbes na magpapahinga na lang tayo, magtatrabaho na naman. Hindi na sumagot ang babae sa sinabing iyon ni Arvin. Dati na sila kasing may caretaker dito. Ngunit may masamang nangyari dito 2 taon na ang nakararaan. Napagdiskitahan daw ito ng masasamang loob at tinorture sa gitna ng daan. Mula noon, hindi na kumuha ng bago sina Jessa at Arvin. Ayaw na rin kasing gumastos nung babae sa pagpapasweldo ng tauhan. Kaya hinayaan na lamang nila itong maiwanan ng ganoon katagal ang kanilang bahay sa Pampanga. 5 taon silang nanirahan sa Canada. Halos wala rin silang naging pahinga sa trabaho, kaya ganoon na lamang ang pagkasabik ni Arvin na makauwi dahil sa wakas makakapagpahinga na rin sila at mabibigyan na ng panahon ng pagbuo ng sariling pamilya. Pero hindi nila akalain na ganito pala ang kanilang maaabutan. Sa unang araw nila, paglilinis agad ng kanilang napala. Hindi naman nila ito pwedeng ipagpabukas dahil bumaho talaga ang bahay. Parang ang may nabubulok na hayop sa kung saan. Matindi rin ang dumi na bumalot sa buong paligid kaya hindi rin nila ito pwedeng tulugan. Bakit hindi na lang kaya tayo mag-hotel? Kahit 2 araw lang? Hindi naman natin pwedeng linisin agad lahat to. Siyempre deserve naman muna nating 2 na magpahinga ng medyo mahaba-haba. Nagdilim ang mukha ng babae. Kung kaya't, tumigil ka nga dyan. Ang sabihin mo tinatamad ka lang Saka ayoko na mag-hotel. Gagastos na naman tayo Dismayado si Arvin. Pero hindi na lamang siya kumontra dahil kahit kailan, hindi rin naman siya nananalo sa asawa. Ngunit hindi rin siya nakatiis dahil wala pa mang 1 oras napilitan na siyang huminto. Tinawagan na lamang niya ang mga pinsan para tumulong sa paglilinis sa kanila. Si Jessa tuloy ang nagreklamo dahil sa hakbang na iyon ng kanyang asawa. Kung kaya't, bakit naman tinawag mo pa sila? Mag-iingay lang yung mga yan dito Ayaw mo ba yun? Malaki ang maitutulong nila sa atin at mabilis tayong matatapos. Kapag tayong 2 lang, baka abutin tayo ng 5 araw dito bago matapos. Ang laki-laki kaya nitong bahay. Alam mo namang ayaw ko nga ng bisita, diba? So ano, magbibigay na naman tayo ng pera sa mga yan. Sinabi ko na sa'yo na umiwas na dapat tayo sa mga kamag-anak natin. Mayaman na tayo. Hindi na dapat tayo nakikisama sa mga mahihirap. Kung ayaw mo maglinis, di yun nag-hire ka na lang sana ng katulong. Sino bang may sabi na nang hihingi sila? Alam mo ikaw, masyado ka nang naging bulag at praning dahil sa pera.
Kung kailan yumaman tayo, saka ka naman naging kuripot. Walang hinihingi ang mga pinsan at barkada ko. At kahit hindi ko sila bigyan, pakikisamahan ako ng mga yan. Hindi tulad mo na iniilagan ng sariling kamag-anak dahil sa sobrang sungit. Nainsulto si Jessa sa sinabing iyon ng asawa. Ibinagsak nito ang walis at napilitang umakyat sa taas. Hindi na lamang ito pinansin ni Arvin. Hindi na rin niya itinuloy ang paglilinis at hinintay na lamang ang mga barkada na tinawag. Gabi na silang natapos sa paglilinis. Siya at ang dalawang pinsan na lamang niya ang tumapos sa lahat ng gawain sa bahay. Malinis na muli ang paligid at nawala na rin ang masangsang na amoy. Napalitan na rin ang lahat ng mga nasirang kagamitan at mukhang bago na muli ang kanilang bahay. Bilang kabayaran, pinainom na lang ni Arvin ang mga kasama sa balkonahe. Inom at kwentuhan lamang ay sapat na sa mga ito. Dito na lang kaya muna kayo matulog mga insan. Boring kasi din dito. Wala kaming kasama. Okay lang ba dyan kay misis mo? Usisa sa kanya ng pinsang si Bert. Huwag nang intindihin yun. Ako nang bahala sa inyo. May kwarto naman kami para sa mga bisita eh. Malaki-laki din yun at may kama na rin. Siguradong kasya na kayo dun. Oh, ayos! Yun naman pala eh. Sige ba? Basta may kama ha. At natatawang sagot na lamang ni Paul na sa buong buhay niya'y sa banig natutulog. Si Jessa naman ay nakakulong na lamang sa kwarto, kausap ang mayayamang kaibigan. Pinag-uusapan nila kung anong mga mamahaling brands ang susugurin nila next week sa kanilang shopping. Hating gabi, nagsara na sina Arvin ng pinto at mga bintana. Nagtungo na siya sa kanilang silid ni Jessa. Naabutan niya nga ito na nag-aayos pa ng mga damit habang may kausap sa cellphone. Sina Bert at Paul naman ay parang mga batang nagkukulitan sa kanilang silid. Napakalaki nito para sa dalawang tao at napakaluwag din ng paligid. Hindi na rin sila nagbukas na ventilador dahil sapat na ang hangin na pumapasok sa bukas na bintana. Para nang ayaw nilang umalis dito sa bahay. Panahon pa nga ng hapon ang disenyo ng bahay na yon. Ito na lang ang pinakaluma o makalumang bahay na matibay pa ring nakatayo sa kanilang lugar. At iyon ang dahilan kung bakit hindi iyon maiwa-iwanan ni Arvin dahil ito na lamang din ang tanging naipamana sa kanya ng yumaong mga lola bago isa-isang na maalam ang mga ito sa mundo. Kaya kahit mayaman na sila, wala pa rin siyang balak na ibenta ito. Balak niya itong panatilihin hanggang sa susunod pang henerasyon. Bigla na lamang naalimpungatan si Jessa. Nagising siyang nanginginig sa sobrang lamig. Paglingon niya sa lamesa, nakita niya ang baso na kanyang ininuman kanina. Nagulat siya dahil nagyelo ang natirang tubig doon. Napabalikwas siya ng bangon para magsuot ng jacket. Sa kanya nilapitan ang baso at hinawakan. Halos mapaso nga siya sa sobrang lamig nito. Napilitan siyang patayin ang electric fan at isarado na lamang ang mga bintana. Ngunit bago pa niya maisara ang huling bintana, may napansin siyang kakaiba sa labas. Isa itong nilalang. Nilalang na nakita niyang nakalutang malapit sa punong nasa likod ng bahay nila. Binabalutan ito ng usok lalo ang buong katawan nito habang nakatalikod at tila nakatanaw sa malayo. Hindi nagtagal. Bigla-bigla na lamang umikot ang ulo nito. Napaatras si Jessa nang masilayan ang agnas nitong muka at mga matay na kaluha pa. Naibagsak tuloy niya ang pagkakasara sa huling bintana at buti na lang
ay hindi nagising doon ang kanyang asawa. Dali-dali siyang nagbalik sa higaan at sumiksik kay Arvin. Nagbalot na rin siya ng kumot sa buong katawan. Labis na napaisip si Jessa. Patuloy niyang iniisip kung ano ang nakita niya. Habang sina Bert at Paul ay mahimbing na natutulog sa kanilang silid. Pero hindi nila namamalayan ang nilalang na nakamasid sa kanila sa taas ng kisame. Wala itong mga mata. Nakalawlaw ang napakalaking bibig at umuusok din ang katawan. Sigurado ka? Ganun yung nakita mo? Hindi makapaniwala si Arvin sa sinabi sa kanya ng asawa tungkol sa nilalang na nakita nito kagabi. Sure ako, Han. Hindi ko alam kung ano nga yun eh. Pero basta hindi siya tao. Seryoso ang tinig ng babae at bakas talaga sa anyo nito ang hilakbot. Maging sina Bert at Paul ay halatang kinilabutan din sa narinig. Hinawakan ni Arvin ang kamay ng babae at sabi, "Okay, wag mo na lamang isipin yun para hindi ka na rin matakot. Buti na lang nandito sina Paul tsaka si Bert. Mainam yata'y dito na muna sila tumuloy at patirahin. Kahit mga ilang linggo lang habang hindi pa tayo nakakahanap ng katulong." Hindi nakasagot dito si Jessa. Pero kitang kita sa mga mata nito ang matinding pagtutol. Hinigpitan niya ang paghawak sa kamay ng babae. At ang sabi, "Han, hindi naman sila makakaabala rito. Promise. Ang isipin mo, mas mabuti na may kasama tayo para kung may mangyari mang masama, wag naman sana. At least, meron agad na makakatulong sa atin. Pagbigyan mo na ako, Han. Sige na, kahit ngayon lang." Sa huli, pumayag na lang din si Jessa kahit labag sa loob nito. Naisipang silipin ni na Arvin ang ilalim ng kanilang bahay. Kasama uli niya ang dalawang pinsan. Nais lang niyang makita kung ano ang pwede nilang gawin doon para malinisan din at kahit papaano ay mapagmukhang bago. May malawak na silong doon na nagsisilbi nilang tambayan noon. May papag pa nga dati roon na kanilang hinihigaan ng kanyang lola kapag gusto nilang magpahinga at magpakwento. Sa bandang gilid ay may espasyo rin na ginagawa nilang sampayan. Naaalala niya na dito rin sila tumatambay noon ng kanyang mga kaibigan kapag pinagbabawalan silang maglaro sa taas dahil sa mga bisita. Pero ngayon, ibang-iba na ang itsura nito. Pinasukan na nga ito ng tubig na hanggang tuhod at hindi talaga kaaya-ayang tingnan ang buong paligid. Hindi na ito katulad ng dati na malinis at pwede pang tulugan sa hapon. Kung kaya't sabi ni Paul, "Grabe, nakakamiss talaga to. Dati-rati nakakatakbo pa nga tayo rito eh. Ang luwag-luwag pa nito, di ba?" "Oo nga eh. Tapos bato-bato pa yung lupa rito kapag nadadapa pa tayo. Instant sugat, tapos pagagalitan pa tayo at papaluin, di ba? Ngayon puro putik tas lumot na." Pagsang-ayon naman ni Bert. Habang abala sa pag-uusap ang dalawa, may bigla namang umagaw sa atensyon ni Arvin. Hindi niya alam kung pinaglalaruan lamang ba siya ng kanyang imahinasyon. Pero may nakita siyang gumalaw sa bandang dulo kung saan nakapwesto ang ilalim ng kanilang lababo. Doon bumabagsak ang mga tubig tuwing naghuhugas sila ng pinggan sa kusina. Naisipan tuloy niyang puntahan iyon. Buti na lang ay nakapagsuot siya ng bota para makalusob sa tubig. Sinubukan siyang sundan ng dalawa
pero pinigilan niya ang mga ito. Diyan na muna kayo. Medyo malambot ang lupa rito eh. Baka mamay lumubog pa yung mga paa nyo eh. Insan, ano ba kasing gagawin mo dyan? Tanong ni Bert. Saglit, basta may titingnan lang ako. At hinayaan na siya ng dalawa at nagpatuloy uli sa kanilang usapan. Maingat na naglakad si Arvin patungo sa ilalim ng lababo. Habang papalapit siya roon, unti-unti ring lumulubog sa lupa ang kanyang mga bota. Gawa na rin ng tubig na matagal-tagal nang nananatili roon. Inilawan niya sa flashlight na cellphone ang ilalim ng kanilang lababo. Pero ganun na lamang ang pagtataka niya nang makakita ng tila hagdan sa bandang dulo nun. Sa hinaba-haba ng panahon na tumira siya rito, ngayon lamang talaga niya napagtanto at nalaman na may hagdan pala rito pababa. Hanggang sa maalala niya, nabanggit din pala ng kanyang lola noon na dati raw kuweba ang ilalim ng bahay na ito. Dito raw nagtatago ang kanilang mga ninuno para hindi makita ng mga Hapon nung panahon ng digmaan. Nang magwakas ang panahong iyon, pinatambakan ng naturang kuweba at pinatayuan na rin ang bahay para makapagsimula muli. Pero walang nabanggit sa kanya ang matanda na may natirang hagdan doon na tila hindi natambakan na nagdudugtong ngayon sa kuweba. Kaya posibleng madaanan pa ito ng kung sinong makakakita. Akmang papasukin na sana niya yun nang biglang marinig niya ang sigaw ng asawa sa taas. Pati sina Bert at Paul ay nagulat. Naunang tumakbo ang mga ito. Siya naman ay paika-ikang naglakad dahil malambot ang lupa at para maiwasan din niya na madulas. Pagkarating niya doon, hinagkan niya ang kanyang asawa at tinanong kung ano ang nangyari. Itinuro nito ang likod ng kanilang bahay. Pinuntahan agad niya iyon kasama ng mga pinsan at gayon na lamang ang kanilang panghihilakbot nang masilayan ang isang aso. Buo pa ang ulo nito pero wala nang natira sa katawan. Kalansay na lang ang makikita sa pang-ibaba at meron pa nga itong kaunting dugo. Ang natirang mga lamang loob nito ay nagkalat naman sa buong paligid. Para itong nilapa ng kung sinong masiba. Masukasukang tanong naman ni Bert, Saan galing ito? At napilitan na lamang silang isako ang katawan ng aso at itinapon sa basurahan sa bayan. Muli niyang niyakap ang kanyang asawa para pakalmahin ito. Han, yung kinalalagyan ng aso kanina, doon ko rin nakita yung lumulutang kagabi. Doon, sa gilid mismo ng puno ng bayabas na yun. Han, relax ka nga muna. Naitapon na namin yung aso. Wala ka nang dapat ipag-alala. Pero paano kung may kinalaman nga roon yung nakita ko kagabi? Hindi ba dapat umalis na lang tayo rito? Iwanan na lang natin tong bahay na to. Han, kumalma ka nga. Alam mo namang kahit anong mangyari hindi ko kayang gawin yun. Alam mo rin kung gaano ka-importante sa akin itong bahay na ito. Ito na lang ang tanging alaala ko kay Lola. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko ibibenta at aalagaan ko pa ito hanggang sa magkaanak ang magiging anak natin. Pero Han, kitang-kita mo naman. Nakita mo naman na yung nangyari. Sinasalot na itong bahay at hindi na safe tumira dito. Baka mamaya pinamumugaran na ito ng kung anong mga elemento o kaya ng demonyo. Han naman, please maniwala ka naman sa akin. Jessa, alam mo namang napaka-imposible yung mga sinasabi mo. Ako ang pinakamatagal na nakatira dito. Kahit ikaw,
Ilang dekada rin tayo nanirahan dito bago tayo nakapunta ng Canada, di ba? Wala namang nangyari sa atin. Tahimik ang bahay na ito. Never naman tayo naka-experience ng mga multo rito at alam na alam mo yan. Han, paano yung nakita ko kagabi? Kung hindi multo yun, di demonyo yun. Diba? Kung hindi demonyo yun, di ano yun? Imposible namang magnanakaw o kaya kriminal dahil hindi nga tao yun eh. Sige na, basta ako na ang bahala. I will make sure na magiging safe tayo rito. Aalamin ko muna kung sino ang nanggugulo. Hindi natin ito pwedeng iwanan ng ganun-ganun na lang. Baka mamaya kung ano pang gawin nila dito sa bahay. Again, alam mo kung gaano kaimportante sa akin ang ala-alang ito ng aking lola. Alam mo kung gaano ko pinahahalagahan ng lumang bahay na to. Hindi ko pwedeng i-break yung promise ko kay lola. Hindi na rin siya kinontra ng babae matapos nun. Kaya naman ng hapong iyon, naglagay sila ng CCTV sa buong paligid hanggang sa likod ng bahay. Sina Bert at Paul ang inatasan niyang mag-monitor. Sa paraang ito, umaasa siya na makikita talaga niya kung ano ang gumugulo sa isip ng kanyang asawa. Nilagyan din niya pati ilalim ng kanilang silong kung saan niya nakita ang misteryosong hagdan. Naalimpungatan si Bert ng gabing iyon. Naramdaman niya ang pagbigat ng pantog kaya napabalikwas siya ng bangon para magbanyo. Nadaanan niya ang kwarto ni na Arvin at Jessa at mukhang mahimbing na rin ang tulog ng mag-asawa. Pagkatungo niya sa sala, agad sinalubong si Bert ng isang kagimbal-gimbal na eksena. 3 nilalang ang nakalutang sa gitna ng dilim at nagpapaikot-ikot na sa paligid. Pare-parehong umuusok ang mga katawan nito. Ang isa bungo ang kaanyuan. Ang isa puting-puti ang muka. Habang ang panghuling nilalang ay malaanino ang pagmumuka. Hindi nagtagal. Naramdaman na rin ng mga ito ang presensya niya. Pero bago pa siya makagawa ng aksyon, lumipad na ang mga ito patungo sa kanya at siya na ang pinaliligiran ngayon. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang kanyang sigaw at pare-parehong nagising ang 3 sa kani-kanilang mga silid. Pagkalabas ng mag-asawa, sindak na sindak nang makita kung paanong lapain ng 3 lumilipad na nilalang ang katawan ni Bert. Si Paul naman ay otomatikong na-estatwa na lang sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ang madugong pagpaslang sa lalaki. Hindi nila maipaliwanag kung multo nga ba ang mga ito o kung anong klaseng nilalang at dahil para silang mga multo. Kung paano nila nasabi iyon dahil kayang-kaya ng mga nilalang na ito na lumutang at tumagos sa mga pader. Pero para din silang halimaw dahil sa kakayahan naman nilang lumapa ng tao at kumain ng lamang loob. Agad nagtatatakbo sina Arvin at Jessa palabas. Nakasunod din agad sa kanila si Paul, ngunit bago pa makalabas ng gate ang 3, may panibagong nilalang na namang lumitaw mula sa lupa at nahablot nito si Jessa at agad dinala sa ere. Sindak na nagsisigaw ang babae at mangiyak-ngiyak naman si Arvin na isinigaw ang ngalan ng kanyang asawa habang pilit itong inaabot. Kahit hirap na hirap nang tumalon ay pilit inabot ng lalaki ang mga kamay ng babae. Patuloy naman itong umaangat sa ere habang mahigpit ang pagkakahawak ng nilalang dito. Ilang saglit pa, biglang humaba ang bunganga ng nilalang at isinubo ng buo ang kaliwang kamay ni Jessa. Ganun na lamang ang pamimilog ng mga mata ni Arvin nang makita kung paano iyon maputol.
Ngumasab ang nilalang habang pinapapak ang naputol na kamay ng kanyang asawa. Mas lalo pang lumakas ang pagsigaw rito ni Jessa. Halos tumirik ang mga mata nito sa labis-labis na sakit at dinig na dinig niya ang pagsigaw sa sakit ng kawawang babae. Bumigay ang tuhod ni Arvin sa labis na panlulumo. Maging siya ay napahagulgol na rin ng malakas at patuloy pa rin sa pagsisigaw sa pangalan ng asawa. Maya-maya, 3 pang mga nilalang ang nagsiahon sa lupa at pumalibot na sa kanila. Napilitan ng itulak palayo ni Paul si Arvin para makaligtas pa siya. "Insan, tara na! Delikado na tayo rito!" "Hindi, Insan. Hindi ko pwedeng iwanan ang asawa ko." "Insan, kinakain na siya ng halimaw na multo. Hindi na natin siya maisasalba pa. Ayoko! Ililigtas ko ang asawa ko." "Insan, kapag hindi pa tayo umalis, mapapahamak din tayo rito. Walang matitira sa atin. Papalapit na sa atin ang mga halimaw na multo. Tara na!" At halos malaglag ang puso ni Arvin sa dibdib habang pinagmamasdan kung paano kainin ng multong halimaw ang iba pang parte ng katawan ni Jessa. Patuloy namang nagsisisigaw ang babae at kalaunan humina na ang boses nito. Mangiyak-ngiyak sa takot si Paul habang binabantayan ng 3 nilalang na papalapit na sa kanilang direksyon. Patuloy din siya sa panghihimok sa kanyang pinsan na umalis na habang meron pang pag-asa at meron pang oras na nalalabi. Dinig na dinig pa ni Arvin ang pagtawag ng kanyang asawa sa ngalan nito at ang patuloy na panghihina ng boses ni Jessa. "Jessa, mahal, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita." Mangiyak-ngiyak at galit na tugon ni Arvin. "Arvin, ako ang tulungan mo. Huwag yung pinsan mo. Baka hututan ka lang ng pera ng mga yan kapag nawala na ako." At biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Arvin kung kaya't, "Mahal naman, iyan pa rin ang nasa isip mo?" Ngunit bago pa makasagot ang babae, ang ulo na nito ang sunod na nilamon ng nilalang. Sabay pang napasigaw sa takot ang magpinsan nang makita kung paano bumulwak ang sariwang pulang likido mula sa leeg nito. Sa pagkakataong iyon ay wala nang nagawa si Arvin, lalo at nang hilahin na siya ni Paul papalabas sa gate. Agad silang nagtatatakbo papalayo at ang mga nilalang naman ay huminto na sa paghabol sa kanila bago makarating sa kabilang kanto. Kusang naglaho ang mga ito na parang bula. Samantala, sa loob ng kuweba ay makikita ang grupo ng mga taong nababalot ng puting kasuotan ang buong katawan. Nakabulagta ang mga ito sa isa't isa habang pare-parehong mga walang ulirat. Kung alam lang nila, ang mga nilalang na kalahating multo at kalahating halimaw na namumugad sa bahay ni na Arvin ay nagmula sa mga kultong naninirahan ngayon sa ilalim ng kuweba. Dahil sa tagal ng panahon na naiwanan nila ang bahay, dito napadpad ang mga kultong ito at ang kuweba sa ilalim ng kanilang bahay ang naisipan nilang gawing lungga. Tuwing umaga, tahimik lang ang mga kulto at walang paramdam. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, nagsasagawa ng ritual ang mga ito para palabasin ang kanilang kaluluwa mula sa sariling mga katawan. Ang mga multong may nakakatakot na kaanyuan na gumagala sa bahay nila gabi-gabi ay ang kaluluwa mismo ng mga kultong ito.
Sa ganoong paraan, naghahanap ng makakain ang mga kultong ito. Sila ang mga kulto na kumakain ng tao sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan. Hindi sila nandudukot ng tao para kainin. Bagkus ay ipinapalabas nila ang kanilang kaluluwa para doon makapaghanap ng biktima. Palipat-lipat lang din sila ng tahanan at ito ngang kuweba sa ilalim ng bahay ni na Arvin ang panibago nilang napili. Sa ganitong paraan din namatay ang dati nilang caretaker sa bahay. Inabutan nila ito noon ng gabi sa bahay na iyon kaya nadakip ito ng mga kanibal na multo. Nakatakbo pa nga ito sa labas ng bahay pero nahabol din ito ng mga nilalang hanggang sa malapa ng buhay. Samantala, labis ang panlulumo ni Arvin sa isang tabi. Hindi na niya alam kung paano magsisimula ngayong wala na ang kanyang asawa. Habang nag-aabang ng masasakyan si Paul patungo sa bayan para makahingi ng tulong, bigla namang naglakad si Arvin sa isang bangin at walang pag-aatubiling tumalon doon. Hindi niya kinaya ang labis na emosyon dahil sa sinapit ng asawa kaya naisipan na lamang niyang kitlin ang sarili nitong buhay.